iyong hadi, nagdadatong nakakabayo sa sarungkon ni Asa. Susog sa Ebanghelyo ni San Lucas, naan si Jesus haramina sa Jerusalem, asin natatanaw na niya ang siyudad. Ini sa iyang pinagkangisan na nagsabi, kung ang una lamang sa aldaw na ini, nagkairuman kanan sa katuniluman, ipinago ito sa paghiling mo, kuri na maabot at panahon, na papanilutan ka katalipunan kanila sa kanila marunugan ka kanila gagadanon indaan sa imong mga akin kahit sila itatagang ako na nakapan ng Diyos sa iyo muli ka pinagsipan ang Diyos sa pagkakala sa iyo Jesus sa nagtatamis kahirapan mo kami. Ang pagtugdas ni Jesus kanyang Eucharistia sa huling pamanggi. Mantang sinda nagkamukan, kinuha ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos at sinagsabi, ako asin kapananigdo, ini ang sakuyang hawak, dangan kinuha ang kanis, ng pasalamat, itinao sa inda asin nagsabi, inuanin dugo, ini ang sakuyang dugo intiman, dugo na pinapahulog sulit sa labos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, kung ganyan na ilahawain ang luwag kay ininguman ni Bukas, sangkot sa aldaw na iyan, inumon ko kay Banindo. Alagad bago sa kahadian ng sa pamama. Nag-awit ni mga salmo na sinagluwas, pasirik sa bukid ni mga amin. Jesus sa nagtugdas kanyang Eucharistia, kahirapan kami. Bukos ni Tuwalya. Hinatan niyo tubig ang sarong langgana sa kasarap-sarap niyang iwanan ng mga bigis at mga karason. Pagkatapos, pinanigan niya ang mga kanyang Pagulog si Pedro nagsabi, kagrang na ikaw kakuat ang mahal ng ulan. Nagsindo malinis na kalaban pagkukulong. Pagkakalapin ni Jesus kan mga bitis, isinunod niya ang hinuha niyang puti, dangan ang panig sa lamesa. Jesus na nagtanaw kan mga bitis sa iyang parasunod,
Ipinag-iwan nito si Pedro at sinalubong ang Magpapasing mamibig na na'y mahulog sa sawa. Ang Espiritu magusok, alagan, at naman maluya. Iraray sa Jesus, umilayo kasi namibig. Ama ko, kunini makalis na na'y kuinong, kuyog ko at nandun. Binalikan ang mga disipulos sa sinilagin na bagong pag-iaray. Na inamunan at matao. Kaya pinayaan ang apostol. Siya si Simon, saro siya sa henot na hakal na disipulo ni Jesus. Siya man ang henot sa mga disipulos na nagpahayag na si Jesus iyo ay Kristo, ang aking ikalusuhan, na umabot sa kanyang Jesus sa bukid kan Tabor, asin ay sa iyang pagpamiting sa mga buhay. Susog sa pusos, ang sa iyang libro, iyo ay doktrina, malungod ni Jesus na pinapatutog sa Ismael. Ipinagalan siya ni Herodes Agrippa sa paagi ng sundang kanipiesta ni Pasko. Asin siya man ay kailot na apostol na unang pagkukunan ng pagkawartir. Siring man siya ang umaraway na pagkaulitan sa tuyang panahon. Santiago Apostol Mayor, ipangingking ko San Andres, ipinangaki sa Bethsaida, tugang ni Simon Pedro, saro sa henot na inabot ni kagurangan, ikan sa mga disipulo ni San Juan Bautista. Kaya inabot siyang Pinatulong ka paramon. o ay henot na inabot. Sumunod siya kay Jesus at sinhenot na inanang si Pedro, nanganing ibalita na naging niya ang Mesiyas, asin iniben niya ni Jesus. San Bartolome, siyang kilalaman sa abot na nabanggit. Ipinangaki siya sa Kana sa
Ebanghelyo na nagpahayag na si Jesu Kristo, aki ni David, asin aki ni Abraham, na nagtaonin katungtong sa kumisa sa daan na tipan. San Mateo, ipamigay mo kami. Santo Tomas, inaangkot na kambal, dahil niya tulos pinaniwalaan ang mga kapwa niya para sunod na nakakiling ang pagkabuhay ni Juan de Jesus. Hanggang sa makapakan kanmoron niya ang lugar, asin sinabi, "Kakurangnan ko, asin Diyos ko." Tinara niya ang marhay na bareta sa mga komunidad sa India, asin naganap na sa Martir. Santo Tomas, ipamigay mo kami. Santiago, aki ni Alfeo. Siya hali sa Nazaret, tinutubudan na paryente ni Kagurangan. Pinangunahan niya ang enot na simbahan sa Jerusalem. Siya man inaabot na Santiago Menor, kulita mas matuaan sa Rome Santiago. Siya ang nagsurat kang surat ni Santiago na mababasan nato sa pagkukulang. Pinatutuhan niya sa iyang pagkagalan at sa iyang sinurat na pagtuon sa mayroong pinagalan. Santiago, aking Alfeo, ipamigay mo kami. San Judas Tadeo, aki ni Santiago. Siya ang disipulo ng hamog sa kumangnan sa huling pagpatuloy. Kumangnan tandaw sa samuya sa namangulubos na nagpapamipig, alagan bao sa bilog na kinuha. Sinimbak siya ni Jesus, ang namumuot sa ko na puutog sa sabong matalaw. Kakamutan siya ang sabong amaw, asin kami manuman, asin mag-ierok sa sayo. Susok sa kondisyon, naganan siya umaktin sa Persya, sa paagi ni San Judas Tadeo, ipamigay. Ang pagdakop kay Jesus. Sinanang ni Daluman si Judas kay Mahal sa paling soldados sa singkuan. May dara silang armas na para sa mga kaso. Aram ni Jesus ang lubos na mangyayari sa iyo. Kaya sinakat niya sila sa mainam. Si Isay ang hinahanap nito. Nagsimbang sila si Jesus Nazaret. Nagsabi siya, "Ako si Jesus." Tinukot ni Simon Pedro ang dala niyang espada sa matinigwas niya si Mark. Napalungan nito ang talina at uling. Sinabihan ni Jesus si Pedro, "Salungan ang espada mo. Dapat kong timusun at kasakitan na itinaos ako ang sabong ama. Jesus kautibo, kahirapan mo ako." Ikalimang tataramon, napapaha ako. At paghambaman kay Jesus na nakagamot sa hariing dinara si Jesus kay mga soldados at gobernador sa palasyo. Daman pinalikutan siya ang bilog na kumpanya at
balitada. Bisperas na ang Pasko, karaninahan ng Tuhan. Si Pilato nagsabi sa mga huli, "Kuyaan sa inyong hari, sinda ng murahaw, haleon, ipako sa Si Pilato nagsabi sa inyo, at sa inyong hari, ipako sa Ano po ang kabalian ng iba, ay kami ipahali sa katapusan, si Jesus inilaon ni Pilato sa inyo, na aming ipako sa kaya ibalik natin ang kapayapaan ni Jesus. Huli kang gabat ka krus na sikang kadakol na mga pagpasakit sa iya. Si Jesus nagluya siring sa sarong tao. Mayo siya nituro, pinaghamba, kinoronahan nituro, asin mayong nagtaon ipagkaon rino. Sa init kang sandam siya na panungkan. Alagan nagpirit na magbaon, asin ipadagos ang pagpasahan kan Jesus na napanungkan, kahirapan. Ang pagpahit ni Santa Veronica sa dalawon ni Jesus. Susok sa tradisyon kan simbahan. Si Veronica sa rong babaeng makadiyos na nagpahit kag banal na dalawon ni Jesus. Mantang siya nagpapasnan kan krus masiring sa Kalbaryo. Ang pamahan na Veronica kung sa Rio, unay nalalawan ng kagwapnan na nagala sa iyang panahon. Manal na lalawon ni Jesus, kahirapan o Nagtatangis na babae sa Jerusalem. Bahay niya na nagsunod ni Jesus hanggang sa kagananan niya sa krus. Susok sa Ebanghelyo, dakol na na tao ang nagsunod sa iya, kasi dakol na na babae ang nagtangis, kasi ninambitan huli sa iya. Si Jesus nagsalingoy, kasi nagsabi sa inyo, mga babae sa Jerusalem, di ako nindo pagtangisan nindo ang sa inyong mansana, asina sa inyong mga aki. Huli tamabot ang aldaw na masabi sila, halada ng mga pang-awas, ang mga tulak na dayong aki, asina mga naghan, naghana dayong ilang pasusi. Sa mga bulod, masabi sila, panahin nito, masabi sila, tambulan nito. Jesus na nagranga kanong babae sa Jerusalem, kahirapan pagpakuhan na simbakagadan ni Jesus sa krus. Sa laobing 3 oras, nagtingin si Jesus sa mga malaylay na kaaging kapasahin asing pagulog-ulog sa iyo. Kaiba ang luwang parahapon, siya ay pinakuasin na gadan sa siya ni sa mga soldado sa iyong tiro. Ang aming tinutulog sa iyo, asin mga tandaan sa sakramento ni sa kanya asin Pariseo. Jesus na ipinakuasin na gadan sa krus, kahirapan mo kami. Ni Maria ang sa iyang aking na gadan sa krus, wala kiyata. Matapos na mahali ang bangkay ni Jesus sa krus, hinitulos hinulig sa iyang ina. Ang lalawan na ini nagpahiling, kanurok kapuring kamunduan ni Virgen Maria. Kapag sino sa pagkakaitan sa iyang gulunan ng katawan, Jesus na hinugit ka sa iyang ina, kahirapan mo kami. San Jose de Arimatea, isa po siyang may
sa puting telang nino, kasing binungtang sa sarang lulungan, na tinukli sa gapo, na daing panin na kalungan. San Jose de Arimatea, ito ni San Nicodemo. Nagtuman siya sa Kalbaryo, kaiba ni Arimatea, nangaling kuwaon ng bangkay ni Jesus. May dara siyang pahamot, asin 30 kilong pinaghalong niya, asin halo. Saro siyang Parisiyo, asin leader kay mga Hudiyo, na nagtuman kay Jesus sa bangkil. Tanganing hapon, malungod sa iyang misyon. Sinurot niya si Jesus sa upang kay mga ulong pari, asin mga Parisiyo, na nakangad na nagtakbon si Jesus. San Nicodemo, ipanibig mo kami. San Lazaro. Tugang ni Marta asin Maria, namumutan ni Jesus ay magturugang sa ini. Asin tumangis siya kay magadan si Lazaro. Bago niya inibuhayon kiraray, kan maaraman ni Jesus na may helang si Lazaro, nagsabi siya, dai magadan si Lazaro sa hilang na ini. Nangyari ni kaning umawat ang Diyos. Dahil sa pag-ibig, iyan na tauhan baling kauman ang aking ni Diyos. San Lazaro, ipanibig mo kami. Santa Marta. Pinako niya si Jesus sa iyong harong, asin sa pagkagalan kay ugang niyang si Lazaro. Ipinahayag niya, "Subok kalurangnan, pinatulog ako na ikaw ang Kristo, ang aking ni Diyos, na pinaghahalan sa nanmaligting sa tinapay." Santa Marta, panibig ng Panginoon. Santa Marta, Santa Maria de Betania. Mantang si Marta, nasisigod sa pagkasikaso ni Jesus ay Lazaro. Si Maria nagtugaw harani sa pagkakinan, tangaling matinayong iyang pinutugtog. Siya man ay babaeng nagbubuhos kan sarong libra, nin mahalon na paamot na nardo. At Santa Maria de Betania, pag-ibig o Panginoon. Santa Juana de Jesus. Siya ay alam ni Isa, nakasiwala ni Herodes. Naiba ang ibang-ibang mga kapatiran. Inutos ko sa nila, gikan sila mga pagsarili ay mga pangangaipo ni Jesus, asin sa iyang mga disipulos. Kan si Jesus na buhay liwat, saro siya sa mga babaeng nakahilig, na nahalik na ang gapong itinakop sa pinagtubungan kay Jesus. Asin sinalay sa ini sa mga disipulo. Santa Juana de Jesus, ipanibig mo kami.
Santa Maria Salome. Kaiba ni Maria Cleopas asin Magdalena, nagtuman sila sa lulubngan ni Jesus, agang amay tangali nalaganin pahamot asin linigan ang lulubngan. Saro siya sa enot na nanakadamog na nabuhay luwat sa Jesus. Santa Maria Salome, ipamigit mo pamilya. Santa Maria Jacobe. Siya ang ina ni Santiago Menor. Iniman saro sa mga babae nagduman sa lulubngan ni kagurangnan kan Domingo nin pagkabuhay luwat. Tangalin lagaan nin pahamot. Sinaman ang saro sa mga enot na nakatamo kan pagkabuhay luwat ni Jesus. Santa Maria Jacobe, ipamigit mo kami. Santa Maria Cleopas. Si Maria Cleopas, saro sa mga babae na kaibahan ni Maria asinhuway, na pamitisan kan krus kung saan nakapako si Jesus. Sa adlaw nin pagkabuhay liwat, nagdara siya sinsigi, tangani na maglipya sa limunugnan ni Jesus. Alagad na baritaan niyang nabuhay na liwat ang kaburangnan. Santa Maria Cleopas, ipamigit mo kami. Santa Maria Magdalena. Siya pintubulan nagbigan sa Magdala. Sa Romanuaan sa weste ng dagat ni Galilea. 7 demonyo ang pinahali nin kagurangnan sa iya. Siya nagtubod asin naging saro sa mga babae na nagsunod kay Jesus sa iyang ministeryo. Kaibahan ang mga disipulos. Kan si Jesus magsakit asin magalan sa krus, saro siya sa nagpawalat sa pamitisan sa tod na ang bangkay ni Jesus ibaba nga ni Ginoo. Sa ikatulong aldaw, saro siya sa mga nagpuon sa lulubngan, daraan mga pahamot. Siya tinawaan ni grasya na mahilingan kagurangnan na nabuhay luwat, asin siya tulos na duminalagan sa mga disipulos, tanganing ipahayag ang barhay na bareta. Sa paagi nini, siya naging apostol sa mga apostoles. Santa Maria Magdalena, ipamigit mo kami. San Juan Evangelista. Siya ninaafod na padaang na disipulo, aki ni Zebedeo. Kaiba at tugang ni Santiago at si Pedro, nasaksiyan niya ang pagsikwento at inatawduan ni Jesus sa Israel. Sa mamitisan kang krus, itinugon kay Juan na ituring si Maria bilang sa iyang ina. At sa iyang salaysay kang Ebanghelyo, asin iba pang mga sulat, nagpapatutuon na sa siyang teologo, na malinigo na mahilig sa kawawayan ng kasahamon na nanitaw, na nagpapahayag kung ano ang nahingin mismo man sa iyang mga mata. Minsan siya pinag-isip na gadanon, pinainom din arang na may hito, sinublob sa mainit na lana, alagad siya na ganad sa iyang pagkasura. Sa Juan Evangelista, ipamigit mo. Santo Entierro. Salamat ang Diyos.
Kontento ang nangihipon kayo kan sa inyong pagkahita. O Maria, ipinangyayang kay ikaw nakakanta. Buot sa mihon ang banal na paglubong kay Jesus. O kinalay na sa satuyang mga Bicolano na Kristo siluli. Dugo. Iyuan si Jesus, kinoronahan nito. Dama na pinakuan ni Pilato si Jesus, asin ipinahambak. Ang mga soldados nagsalapin nito minsan ang matulog, asin ikinuuna sa payo ni Jesus. Hindi din incorpora na nga nagdulog, asin nagsabi sa iyo. Mabuhay halin ng muli. oran. Asin pagbabalik doon, kan gabos ng mga parabasala asin mga tawang harayo sa Diyos. Amoy niya mo, nayaon sa langit. Pagpalalugan ang ngaran mo, maggatong ang kahadean mo, mangyari ang buon mo sa dagaan siring sa langit. Sino ka pa ang mga samaan mo? Ito mo sa uyang kasing patawanan kami sa mga kasalanan. Sino na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa mga kasi na kami ang pagdarha sa sulat. Kundi agaw. At sa matagal na pagkakataon ngayon lang uli nangyari na ang Santo Entierro ay binuhat na lang kasi nandun pa lang ako sa loob ng simbahan habang nag-a-assemble ay nasira yung karo, yung sasakyan ng Santo Entierro. O kaya siyempre di naman pwede isama sa prosesyon yon. Parang may mensahe ba sa pagmahal ng gasolina, kahit pa meron din mga narinig ako nagbibiro, pero may mensahe rin na may mga pagkakataon talaga na kailangan rin bumalik na tayo sa basic, yung bang ang pagiging humble, yung humility, na kung hindi na pwede yung talagang isang bagay na sabihin natin high-tech o yung mga mararangya na paraan, pwede rin naman bumalik sa dati, yung simple. Kaya lang medyo mahirap talaga, biruin mo, bubuhatin mo yung mabigat na imahen. Pero yun naman dati ang ginagawa. Lahat ng imahen dati talaga ay binubuhat nung wala pa, hindi pa naisip na malagyan ng... Meron naman yung mga may gulong, yung mga karwa, parang karo nga. Kaya lang ngayon halos lahat na ng imahen ay meron ng sasakyan. Kaya makikita natin ngayon yung Santo Entierro, yung tinatawag dito sa amin sa Bicol na hinulid, ay binuhat na lang. Parang nakaka-touch din isipin. Siyempre sa prosesyon hindi yan pwede maalis. Ito na nga ay paparating na. Maganda ang sasakyan nito ngunit hindi nga na sa di ko alam na dahilan na hindi umandar. At yun ang unang pangyayari na mula pagkabata ay di pa ako nakaranas na ganito ang Santo Entierro na expose lang na at binubuhat dahil nga sa nasira ang kanyang karo na sasakyan at kung kaya ngayon ay binuhat na lang ng mga tao. At gaya nga ng sinabi ko at sa unang pagkakataon mula pagkabata ay kinagisnan ko na nakasakay ito sa karo o sa karusa. Ngunit sa di ko alam na dahilan ay hindi umandar kanina ang sasakyan nito kung kaya binuhat na lang. Siguro meron lang trouble o sira sa kung ano sa loob, kung kaya ginawa na lang ng paraan, kung kaya isa ito sa mga mabibigat na imahen dito sa amin sa Burusan na ngayon ay sa unang pagkakataon at ako ay nakakita na ito ay expose lang na binuhat. Dati naman binubuhat ang ibang mga maliliit na imahe ng mga santa, subalit ito ay isa sa mabigat. Ngunit ay nagawa rin namang ibuhatin dahil di naman ito pwede iwanan sa posisyon dahil itong ang pinakamahalaga sa lahat ng imahen sa ganitong pagkakataon ng Biyernes Santo, ang Santo Entierro. Ngunit at nakaraos din naman at hanggang sa naipasok sa loob ng simbahan sa pagtatapos ng posisyon kanina. Ngayon kasi ay lahat naman na mayroong gulong at mayroon ng karusa ang lahat ng imahen.
siyempre makabago na rin. At itong karusa ng Santo Entierro ay di lang ito merong karusa kundi meron pang musika na pinapatugtog. At ngayon nga ay hindi siya nakaandar kung kaya binuhat na lang at ganito. Parang nagpapakita rin talaga ng humility at may mensahe yung pagmahal ng gasolina ngayon at humihingi ng panalangin ang buong daigdig para sa kapayapaan, pagkakaisa ng mga nagdidigma ang mga bansa. Yun nga ang ating kahilingan na panalangin para sa buong daigdig ngayon, yung kapayapaan at pagkakaroon ng pag-uusap yung mga nagdidigmang mga bansa sa ngayon. Tayo manalangin sa mahal na araw na ito.